Hello. Good morning. Ah, good morning po sa lahat, no? Tayo ay sa pagdiriwang ng ating ika-26 ng araw ng ating Panginoon. Ngayong June 30, 2024. Request ko po na magsitayo po tayong lahat. At i-open nyo ang inyong mga Bible sa mga awit 1:14, 7 to 8. At sabayan nyo ko sa pagbabasa. Mga awit 1:14, 7 to 8. Sige po. Mayanig ka o lupa sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng Diyos ni Jacob, at ginawang tipunan ng tubig ang malaking bato, na bukal ng tubig ang hasaang bato. Manalangin po tayo. Okay, let us pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa pagkakataon na kami na iyong mga anak ay magkatipon-tipon muli para sa pagbubulay-bulay at pag-aaral ng iyong salita. Sapagkat alam namin, Panginoon, na ang salita mo ay sapat upang ang buhay spiritual namin ay mag-mature. Sapagkat ito ang tanging salita mo lamang ang magtuturo sa amin sa tamang daan, sa liwanag, at sa katotohanan. Sabi mo nga sa iyong salita na kahit ang mga bundok na walang mga buhay, kahit ang mga tubig, ang mga dagat na walang mga buhay, ay napapasunod mo. Kaya't salamat, Panginoon, sa puso na binigay mo upang magampanan namin na nagkaroon kami ng kakayahan upang sumunod sa iyong kalooban. Panginoon, salamat sa mga pagbabago na ginagawa mo sa iyong iglesia dito sa Kabkaben. Salamat sa kalakasan, pagpupursigi, at sa mga kaalaman, katotohanan na ibinibigay mo sa aming pastor upang ang kanyang pamamahala sa iyong iglesia dito sa Kabkaben ay naayon sa iyong kalooban. Panginoon, ang pangalan mo lamang ang aming itataas, ang aming sasambahin, ang aming luluwalhatiin at pasasalamatan. Salamat, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa aming banal na Diyos, sa aming buhay na Diyos, sa aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Okay. Patuloy tayo sa pagbabasa, no? Sa Lumang Tipan. Paki-open nyo po yung inyong mga Bible sa Deuteronomy chapter 10. Deuteronomy chapter 10, verse 14 to 19. Sige po. Bagaman sa Panginoon mong Diyos ang langit
at ang langit ng mga langit, ang lupa at ang lahat ng naroroon. Ang Panginoon ay nalugod na ibigin ang iyong mga ninuno at kanyang pinili ang kanilang mga anak pagkamatay nila. Sa makatuwid ay kayo sa lahat ng mga bayan na gaya ng nakikita sa araw na ito. Tuliin ninyo ang balat ng inyong puso at huwag ninyong papagmatigasin ang inyong ulo. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot na hindi nagtatangi ng tao ni tumatanggap ng suhol. Kanyang hinatulan ng matuwid ang ulila at babaeng balo at iniibig ang mga nakikipamayan na binibigyan niya ng pagkain at kasuotan. Ibigin ninyo ang mga dayuhan sapagkat kayo'y naging mga dayuhan din sa lupain ng Ehipto. At sa ating pagbabasa sa Bagong Tipan, 1 Timothy chapter 3, First Timothy chapter 3, verses 1 to 7. First Timothy chapter 3, verses 1 to 7. Sige po. Tapat ang salita. Kung ang sino man ay naghahangad na maging obispo, siya ay nagnanais ng mabuting gawain. Kailangan na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isang babae, mapagpigil, matino ang pag-iisip, kagalang-galang, mapagpatuloy ng panauhin, mahusay magturo. Hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon. Hindi palaaway, at hindi maibigin sa salapi. Dapat ay pinamamahalaan niyang mabuti ang kanyang sariling sambahayan. Sinusupil ang kanyang mga anak at may lubos na paggalang. Sapagkat kung ang sino man ay hindi marunong mamahala ng kanyang sariling sambahayan, paano niya pangangalagaan ang iglesia ng Diyos? Hindi isang bagong hikayat. Baka siya magpalalo at mahulog sa kahatulan ng dyablo. Bukod dito'y dapat din namang siya'y magkaroon ng mabuting patutuo mula sa mga nasa labas. Baka siya mahulog sa kahihiyan at bitag ng dyablo. Salamat sa kanyang salita. At dumako na tayo sa pag-awit ng mga himno. Magandang umaga po.
Riches of heaven, the starry heights, light of the evening, dancing in silent skies, billions of morning, breaking day. Oh, let them praise Him, praise His name. Sing praise His name. Oh, praise His name. Oh, praise His name. Let all His wondrous works declare His praise. Sing mighty as mountains. Mighty as mountains, peaceful things, snowfall and fire, thundering ocean waves, kings and their kingdoms, age to age. Oh, let them praise Him, praise His name. All together, praise His name. Oh, praise His name. Oh, praise His name. Let all His wondrous works declare His praise. Oh, praise His name. Oh, praise His name. Let all His wondrous works declare His praise. Come on, sing. King enthroned in majesty, all things made by His decree. Hear creation's melody. Praise Him, praise Him. Everything with life and breath, everywhere from east to west, every heart raised from the dead. Praise Him, praise Him. Angels echoed our refrain. Jesus' love for sinners slain, name above all other names. Praise Him, oh, praise His name. Oh, praise His name. Let all His wondrous works declare His praise. Oh, praise His name. Oh, praise His name. Let all His wondrous works declare His praise. One more time. Sing praise His name. Oh, praise His name. Come on, church. Oh, praise His name. Let all His wondrous works declare His praise. Oh, praise His name. Oh, praise His name. Let all His wondrous works declare His praise. Sa ating pagpapatuloy, atin pong aawitin at ihahayag ng ating Panginoon ay tapat.
Let's sing. God brought out his people with a strong and mighty hand, took them out of slavery to behold the promised land. Mountains fled before them, and the seas turned back and run, and they saw that he was good. Sing. God is faithful to his promise. He is with us. He is with us. God is faithful. God is faithful to his own. Sing verse 2. God has come to free us from the bondage of our sin. Tasting of his kindness, we cannot go back again. Lead us through the desert to the rivers of his grace, working all things for our good. Sing, God is faithful. God is faithful to his promise. He is with us. He is with us. God is faithful. God is faithful to his own. All together, sing verse 3. We have known your mercy and your love us in the past. If days be few or many, you will guide us to the last. You have said it, we believe it. Every promise holding fast. For we know that you are good. God is faithful to his promise. He is with us. He is with us. God is faithful. God is faithful to his own. One more time. You are faithful to your promise. You are with us. You are with us. You are faithful. You are faithful to your own. So indeed, ang ating Panginoon ay tapat. And sa ating huling aawitin, ito yung isa sa mga pinangako niya na tayo iingatan niya hanggang sa huli. So we praise God dahil ang kaligtasan ay nasa Kanya. So for the last song, we will sing Psalm 121, He Will Keep You. Sing, I live. I lift my eyes and see. I need not be afraid. All my help comes from the Lord, who the earth and sky has made. Sing verse 2. The Lord
2. The Lord will never sleep. My steps He has ordained. For the one who holds the night is the sovereign of my days. He will keep you from all evils, behind you and before. He will sustain you through this journey, from now and evermore. He will keep you from all evils, behind you and before. He will sustain you through this journey, from now and evermore. One more time. He will keep you Let's declare. from all evils, behind you and before. He will sustain you through this journey, from now and evermore. Pasalamatan natin ang Panginoon. Pwede tayo magsiupo? Hello, praise. Pakinaan, konti. Yung number 1. Number 1. Konti lang. Ano yung mo konti? Ibaba mo konti, yes. Hello? Ayan, okay na. Thank you. So, sa atin pong pagpapatuloy ng ating pagsamba sa Panginoon, this is our time para po magbigay ng ating mga offering or handog para po sa, again, pagtulong natin sa mga kapatid natin na ngailangan. Although for now, wala pa po tayong nabibigay no, na tulong, pero yun atin po yung nililikom para po sa pagdating na kung meron man pong nangailangan ay pwede natin siyang mabigyan at matulungan. Pero for now, meron na po tayong nagamit at yun po ay yung pagbili po ng mga gospel tracts na pinapamigay po natin sa ating evangelism. So, pwede na po kayong magbigay at dyan po sa online, meron po tayong GCash number. So, pwede nyo din po yan i-send online. So, you can give your offerings na po. Sige po, tayo po ay manalangin at pasalamatan ng Panginoon sa mga pinagkaloob niya. Maraming salamat po, Panginoon, at lahat po ng aming inihandog sa iyo ay para po sa iyong kaluwalhatian. Patuloy mo po kaming gabayan at turuan na ito po ay magamit para sa tulong sa aming mga kapatid at sa pagpapatuloy ng iglesia mo dito sa Kabkaben na sa pagpapalagana po ng iyong magandang balita. At salamat, Panginoon, dahil ang iyong pagpapala ay hindi nagkukulang at lahat po ng aming pagkangailangan ay iyong ibinibigay, lalong-lalo na po sa aming spiritual na paglago. Maraming salamat dahil lahat ng ito ay biyaya mo lamang at pinupuri ka namin sa lahat ng bagay, maging sa kahirapan man. Salamat dahil sabi mo sa iyong salita, ikaw ay kumikilos sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Purihin ka, ikaw lamang, O Diyos. At sa salita na iyong ibibigay, salamat, Panginoon, na ikaw ang magtuturo sa amin. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So once again, good morning and happy Lord's Day sa lahat ng nakakasama natin. Even sa mga kapatid namin sa buong mundo, happy Lord's Day sa inyo. And welcome po sa His Community Church.
So, magpapatuloy po tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. So, atin pong buksan ang ating mga Biblia. Magpapatuloy po tayo sa Bagong Tipan, Mga Gawa sa Tagalog or Acts sa English, Mga Gawa, chapter number 6. So, ang atin pong babasahin sa umagang ito ay simula po sa verse 1 hanggang verse 7. Okay? So habang hinahanap niyo po ang Mga Gawa, chapter 6, sa inyo pong mga Biblia, so nais ko lang pong paalalahanan ang bawat isa, yung nangyari po bago po tayo dadako dito sa chapter 6. So nung nakaraang linggo po, kung matatandaan po ninyo, ang mga apostol po ay binilanggo na naman. Tama po ba? Tapos, kinagabihan, meron pong isang anghel na nagpakawala sa kanila. At pag sikat pa lang talaga ng araw, sila po ay pumunta na agad sa templo at sinunod po ang sinabi ng anghel sa kanila na ipagpatuloy ang pangangaral sa pangalan ni Jesus. At yun po ay kanilang ginawa. And then, pagkatapos noon, siguro hindi natin alam yung oras, pero siguro mga bago magtanghali or tanghali, sila po ay hinuli ulit. And sila po ay nilitis. And then doon po natin mababasa yung isa sa mga verses na dapat lagi po nating tandaan, yung verse 29, no, na sinabi po ni Pedro, sa chapter 5 po pala to. Sa chapter 5 verse 29, sabi po ni Pedro at ng mga apostol, kailangang sa Diyos kami sumusunod sa halip na sa mga tao. And so, atin po yung nabasa at marami tayong natutunan doon patungkol po sa tayo, pinaalalahanan tayo na bilang mga kabilang na iglesia, tayo po ay mga bold witnesses, di po ba? And sa pagiging saksi, tayo po ay may bold message. No? Bakit bold message siya? Kasi atin po talagang ihahayag, no, yung kamalian at ihayag natin yung pangangailangan ng mga tao sa tagapagligtas at yun ay ang tanging anak ng Diyos na si Jesucristo. And so, bakit po natin yung nagagawa? Kasi nga po, tayo po ay meron pong bold assurance. No? Yung mga pag-uusig sa atin, yung pagkamuhi ng mundo, ng sanlibutan sa atin, ay isa sa mga visible na mga assurance natin na tayo po ay nasa katotohanan. And so, kung babasahin niyo po sa chapter 5, verse 42, no? Pagkatapos nilang binugbog po sila, di ba? Pinarusahan po sila kahit na wala naman po silang kasalanang nagawa. Pero mababasa natin sa verse 42. Pagkatapos po ng lahat ng iyon, sabi diyan, araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. So makita natin na sa kabila po ng mga pag-uusig, hindi po iyon nagiging dahilan upang maihinto ang layunin po ng iglesia. Lagi niyo pong tandaan, may iisa lamang po tayong layunin. At iyon po ay ang ipalaganap at iyon po ay tayo ay maging saksi sa pangalan ni Jesus. No? Yun po ang tanging layunin ng iglesia. No? Na tayo ay maging saksi sa pangalan ni Jesus sa kaduluduluhan ng mundo. And so, in the past 5 chapters, atin pong natutunan yung mga bagay na dapat nating laging tingnan, mga bagay na dapat natin tugunan upang mapagpatuloy po ang pagpapalaganap ng iglesia. So ngayon naman sa chapter 6, meron na naman pong isang bagay na dapat nating maging aware ang bawat isa upang maging tama yung ating maging tugon sa sitwasyon na yun upang for the sole purpose na mapatuloy po ang pagpapalaganap ng pangalan ni Jesus. So dapat, sana po, no, naunawaan yun na ninyo anong layunin natin. Again and again, yun po ay ang maging saksi sa pangalan ni Jesus. Ibig sabihin, mapalaganap ang pangalan ni Jesus. Okay? Now, para po masabi ko na sa inyo, ano ba yung bagay na yun? Ano ba yung issue na dapat nating pagtuunan ng pansin para mapagpatuloy po natin ito? So magpapatuloy tayo sa chapter 6, verse 1. Sabi dyan,
Nang mga araw ngang ito, nang dumarami ang bilang ng mga alagad. So napakagandang bungad po ng chapter 6. Dumarami po ang bilang ng mga alagad. Now, magkaroon tayo ng short review, no? Sa kung paano nagsimula at paano sila dumami. So, sabayan niyo po ako sa mga gawa. Punta po tayo sa chapter 2, no? Puntahan niyo po yung chapter 2 ng mga gawa at basahin natin yung verse 1. Anong sabi diyan? Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkatipon-tipon sa isang lugar. So nagsimula po lahat sa panahon ng Pentecostes. And kung babasahin natin yung verse 7 hanggang 11, sabi po diyan, dahil sa ugong na ito, kung matatandaan nyo, ito po yung pag-feel po ng Holy Spirit, no? Pagbabaptize at pag-feel ng Holy Spirit. Dahil sa ugong na ito, ay nagkatipon ng maraming tao, verse 7 po pala, sila ay nagtaka, namangha at nagsabi, tingnan ninyo, hindi ba mga taga-Galilea ang lahat ng mga nagsasalitang ito? So dito na po yung nagsalita po sila sa mga wika, di po ba? Paanong naririnig natin ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinagisnan, ang mga Parto at mga Medo at mga Elamita at mga naninirahan sa Mesopotamia. Verse 9 na po tayo ng chapter 2. Sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia, sa Phrygia at Pamphylia, sa Ehipto at sa mga lupain ng Libya, na sakop ng Cyrene at mga panauhing taga-Roma, mga Hudyo at gayon din ang mga naging Hudyo. Verse 11, mga Kretio at mga Arabe ay naririnig nating nagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Now, bakit ko po binasa itong verse na ito? Upang mapakita po sa inyo na sa pagsisimula po ng iglesia, marami pong mga Hudyo na nagmula sa iba't ibang lugar. Imagine, yung mga lugar na binanggit natin, no? Yun po ay mga lugar kung saan nanggaling po yung iba't ibang Hudyo na nakarinig po ng salita ng Diyos. And ano nangyari? Verse 41 ng chapter 2, verse 41, sabi diyan, kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. So, the first preaching, 3,000 men ang nadagdag. So, imagine 3,000 kaagad sila. And kung ipagpapatuloy natin sa 42 hanggang 45, hindi na po natin babasahin, pero ang nangyari po dyan sa 42, 45, doon na po yung time na nagbigay po sila ng tulong sa mga Hudyo. Yung binigay nila yung mga kanilang mga ari-arian, benenta nila yung kanilang ari-arian. Yun po yung nangyari. Bakit po? Kasi nga po, marami pong Hudyo na nagmula sa iba't ibang lugar. So wala silang bahay, wala silang titirhan, wala silang dalang pagkain, yung mga negosyo nila naiwan nila, mga trabaho nila naiwan nila. So wala silang pagkukunan ng pera. Kaya nararapat lang po na magbigay po yung mga mananampalataya sa Israel. Yun po ang nangyari. Yun po yung importance nun actually. And in verse 47, kung titingnan nyo dyan, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. So from that day on, araw-araw po ay nadagdag ang mga naliligtas. So imagine the growth, no? Yung paglaki ng iglesia. And kung pupunta tayo sa chapter 3, okay? Sa chapter 3, kung matatandaan niyo po, dito po nangyari yung pagpapagaling sa lumpo. Tama? At dahil po doon nagsimula ang unang pag-uusig. Diba? Yun po yung unang pagkakataon na sila po ay binihag or kinulong. And kung babasahin natin sa chapter 4, verse 4, ngunit marami sa mga nakarinig ang sumampalataya at ang bilang nila ay mga 5,000. No? So sa pagkakataon na yon, imagine 3,000 and every day nadagdag. And pagdating sa time na ito, may 5,000 men ang nadagdag. So imagine maybe around 15,000 na sila, no, during this time. And kung babasahin natin sa chapter 4, verses 29 hanggang 31, anong sinabi dyan?
At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga banta. Okay, ito po yung time na nagpray po ang mga alagad, no, na sa kabila po ng mga pag-uusig, no, anong pinalangin nila? Panginoon, bigyan mo kami ng katatagan upang patuloy na maihayag ang iyong salita. At anong nangyari? Verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag na may katapangan ng salita ng Diyos. So patuloy sila sa paghahayag ng salita ng Diyos. At kung papatuloy natin sa 32 hanggang 37, ang nangyari po dito, patuloy silang nagtulong-tulungan. Now, nangyari na to sa chapter 2. Sa chapter 4, nangyari ulit. Bakit? Kasi patuloy silang dumarami. At patuloy po ang mga nangangailangan. Dumarami din ang nangangailangan. So, patuloy din silang nagbigay, no, ng lahat ng kanilang meron sila. I think dito natin mababasa yung hindi na nila kino-consider na yung meron sila ay sa kanila. Di ba? But iniisip nila na kung anong meron sila ay para sa lahat. So, imagine the growth, no? And, kung pupunta tayo sa chapter 5. Kung matatandaan niyo po sa chapter 5 verses 1 to 11, dito po nagsimula yung pinakaunang kasalanan na pumasok sa iglesia. Na? Yun po yung secret sin. Yung pagkukunwari. And so ano pong ginawa? Doon po natin nakita yung pagdidisiplina ng church. And so, kung babasahin natin sa verse 14 ng chapter 5, lalo pang maraming mananampalatayang lalaki at babae ang naidagdag sa Panginoon. So you see, may pag-uusig, may kasalanan, lahat ng iyon, dinil po yun ng church para lang mapagpatuloy ang paghahayag ng salita ng Diyos. And patuloy din po sila sa pagdami. And so, mababasa natin sa chapter 5, 17 hanggang 41. Yun po yung last week nating binasa. Patuloy po ang pag-uusig. But in verse 42 na binasa natin kani-kanina lang, patuloy din ang paghahayag at pangangaral ng pangalan ni Jesus. And so, we come to chapter 6. Imagine, dumarami po ang kanilang bilang. Okay? So, from the past, ang makita po natin isang pag-deal nila sa pag-uusig. Okay, ang pag-deal nila sa kasalanan. For what purpose? Para lang mapatuloy ang pagpapalaganap ng pangalan ni Jesus. And now, in chapter 6, again, another issue na dapat nating tingnan. Patuloy tayo. Nagreklamo, verse 1, nagreklamo ang mga Henelista laban sa mga Hebreo. So ano po nangyari dito? Tingnan po natin yung salitang nagreklamo. Okay? So, sa unang punto sa umagang ito, meron tayong mga iilang letter P para lang matandaan ninyo. The first point is the problem. Okay? Very simple, the problem. What's the problem? May nagreklamo. Now, sabi nga ni John MacArthur, mas madaling i-deal ang problemang pag-uusig at kasalanan kesa dito sa mga nagrereklamo. So bakit? Ano bang pinapakita dito? Ito po ay pwede siyang magresulta ng pagkakabahabahagi. Why? Kasi dito niyo makita na it is against believer against believer. May nagreklamo mula sa isang mga grupo ng mga mananampalataya laban sa kabilang grupo ng mananampalataya. And makita niyo dito merong groupings na nangyari, Helenista at mga Hebreo. Pero sila po ay mga mananampalataya. Pero sila ay nagreklamo. Now, sino ba yung mga Helenista? Yung mga Helenista po ay ang mga Hudyo. Hudyo din po sila. Kaya lang, sila po ay nagsasalita ng Griego. Okay? Sa panahon po nila, ang lingua franca, or ano ba tawag sa English yan? Yung universal language. Ngayon, English na ang lingua franca, di ba? Pero this time, Greek or Griego po yung salita ng pangkalahatan. And yung mga Helenista, sila yung mga Hudyo na, yung binasa natin kanina, na nagmula sa iba't ibang bansa. Okay? So marunong silang magsalita ng Griego. Yun po ang tawag sa kanila, Helenista. Tandaan niyo po yan, Helenista. Now, sino naman yung mga Hebreo? Yung mga Hebreo po, sila din po ay mga Hudyo
mga native, kumbaga, na mga Hudyo na galing sa Israel. Kaya ang language nila is Aramaic or yung lengguwahe ng mga Hebreo. Kaya nagkaroon ng distinction, Hellenista at mga Hebreo. Okay? Now, itong problema na to ay dapat po nating iwasan. Bakit? Ano ba yung problema na to? Again, ito po ay yung pag-aaway-away within the church. Okay? Yung pag-aaway-away within the church. Hindi na po to patungkol sa labas, but nasa loob na po tayo. And kung titingnan at babasahin natin, ako na lang po, babasahin ko po ang Ephesians chapter 4. Ako na lang po, no? Ephesians chapter 4, verses 1 to 3. So ito po yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Efeso. Tingnan niyo po yung sinabi niya. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo, nagsusumamo po siya, no? Na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtsatsaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. So you see the request, no? Manatili kayong nagkakaisa. And kung magja-jump tayo sa verse 15, kundi humawak sa katotohanan na may pag-ibig. Lumago kayong lahat sa Kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo. Na sa Kanya ang buong katawan ay nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid. Ayon sa paggawa na sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Ano sinasabi ni Pablo dito sa mga taga-Efeso? Manatili kayong nagkakaisa. Magmahalan kayo upang mapagpatuloy ninyo yung paglago ng katawan. Habang ginagawa nyo yung mga ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon na gawain. Kasi hindi lahat ng nasa katawan ay mata. Diba? Hindi lahat ay bibig, hindi lahat ay tenga. Iba't iba. Ang tenga ay dapat gawin ng kanyang layunin. At yun ay makinig. Ang mata ay, vision, makakita. You see? So, ganun po yung pinapakita ni Pablo sa mga taga-Efeso. Be united in love. Habang ginagawa ninyo yung kung ano yung ipinagkaloob sa inyo. Kasi, kung mananatili po tayong united, anong sabi niya ni Pablo? Ito ay magre-resulta ng pagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Growth. So, kung meron pong sigalot within the church, ang magiging resulta po nito, hindi po tayo lalago. Okay? So, kailangan natin i-deal kung meron mang mga reklamo, or kung meron mang mga hidwaan, kung meron mang mga, tawag dyan, yung mga hidden na samang loob, yung mga ganung bagay. So, yun yung po yung issue na dapat po din nating laging tingnan. So, may reklamo po. Okay, that's the problem. Bakit ba sila nagreklamo? Sabi diyan, sapagkat, verse 1, ang kanilang mga babaeng balo ay napabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi. So ito po yung dahilan ng reklamo. Okay? So, may napapabayaan daw na mga babaeng balo, na mga Hellenista. Okay? Sa pang-araw-araw na pamamahagi. Now, ano ba itong araw-araw na pamamahagi? Now, kung matatandaan niyo po yung sulat ni James in chapter 1, ako na lang po, verse 27, sabi niya, ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, ang dalawin ng mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan. At panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. Now, let me focus on the first part. Dalawin ang mga ulila at mga balo sa kanilang kahirapan. Now, kung makikita niyo po dito, yung pagtutulong or yung pagbibigay tulong sa mga balo at sa mga ulila or in general term, yung mga nangangailangan, is isa po talaga yan sa gawain ng iglesia.
Kaya kung makita nyo dito, yun yung issue kasi nga nagbibigay talaga ng tulong. Kaya lang, anong sabi dyan? Kanilang napabayaan. Okay? Siguro may mga hindi nabibigyan. Okay? Now, bakit po sila may ganito? Actually, kung babalik po tayo sa history, okay? So, kung babalikan natin yung kultura ng mga Hudyo, sila po ay merong mga tinatawag na grupo na ang tawag po ay tagatanggap ng limos. Meron po silang grupo na ganyan. Then sila po ay pumupunta sa mga bayan-bayan na nangihingi po ng donation, kumbaga, sa modern terms, no? At bakit sila nangihingi? Dahil ginagawa po nila ito tuwing Biyernes ng umaga. Okay? Now, sa oras na po ng pagtitipon, kasi meron silang service, parang ganito po ba, sa gabi ng Friday, doon nila ibibigay yung mga nalikom nila. So, bibigyan nila meron pong dalawang klase. Merong mga temporary needy at mga permanent needy. Okay? Yung mga temporary needy, binibigyan lang sila ng kung ano yung kailangan nila sa panahong ngayon. Bibigyan nila yan. Pero meron po mga permanent, no? At yung binibigay sa kanila is 14 meals daw ang binibigay. So, 14, ibig sabihin, 2 meals a day, ibig sabihin, good for 1 week yung binibigay. So, parang every week po binibigyan sila. Nakikita niyo po yun? Alright? So, meron po talagang ganon. So, ibig sabihin, kung makikita niyo po dito, yung kultura ng mga Hudyo, ginagawa pa rin nila sa iglesia. Okay? Ginagawa nila yon. Now, may sinabi po dyan na napabayaan. Now, take note of that word, napabayaan. Ibig sabihin, hindi po yun sinasadya. Yes, may nag-arise na problem, pero hindi po sinasadya na mapabayaan, okay? Yung mga Hellenistang mga balo at mga ulila. Alright? Now, kasi dito nyo makikita yung situation. Verse 2. Bago pala sa verse 2. So, hindi ito sinasadya. Ibig sabihin po, hindi na po ito nabibigyan pansin ng mga apostol. Kasi nga po, ang expected nila na gagawa nito is mga apostol. Kasi nga sila yung mga church leaders, di ba? Kaya lang, imagine, di ba, bumalik tayo sa simula ng iglesia. From 3,000, everyday nadadagdag, 5,000, everyday nadadagdag. So imagine, maybe around 30,000 na sila. At isa imagine, 30,000. And ilan lang sila? 12. Imagine, kailangan, mamaya makikita natin ano ba yung focus talaga dapat nila. Pero that's the thing. Yun yung situation. Okay? Mahirap na sa kanila. Kaya napabayaan na nila yung bagay na yun. Alright? You see? So another problem na makikita natin. Now, in verse 2, dito natin makikita yung another P, which is predicament. Ibig sabihin, predicament actually is ibig sabihin yung mahirap na situation. Okay? Meron po kasing mahirap na situation, ipapakita ko po yan sa inyo. Verse 2, tinawag ng 12 ang buong kapulungan ng mga alagad. You see, imagine, grabe, puno siguro. Halos mapuno na siguro yung Araneta or yung Philippine Arena, no? So, tinawag ng 12 ang buong kapulungan ng mga alagad at sinabi, hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa mga hapag. Now, this is the predicament. Ito yung medyo mahirap na situation. Sabi nila, hindi nararapat. Okay? Hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos. Now, the word hindi nararapat sa Greek, ibig sabihin na non-negotiable. Ibig sabihin, hindi mo to mababago. Walang bagay na makakatinag nito. Hindi nararapat, sabi nila, no, napabayaan ang salita ng Diyos. Now, church, listen to this. Ito po yung pinakaunang layunin ng mga church leader. Ito po ang pinakaunang layunin ng pastor, ng mga pastor. Ano yon? Ang salita ng Diyos. You have to understand it. Bilang mga miyembro ng iglesia, kailangan nyo pong maintindihan na ang pastor, and soon, mga pastor, I'm praying for more pastors, no?
mga katulong ko, na ito yung pinakaunang layunin namin, ang salita ng Diyos. Okay? Now, sabi po dyan, hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos. Gaya po ng sinabi po at nasa puso at isipan ni Pablo. Sabi niya sa 1 Corinthians 2, ako na lang, sapagkat aking ipinasyang walang anumang malalaman sa gitna ninyo maliban na si Jesucristo at siya na pinako sa krus. So you see, yun po yung layunin ni Pablo. Wala na akong ibang gusto nyong malaman, kundi ang pangalan ni Jesus at siya na ipinako sa krus. That's the goal, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. No? Hindi ako nandito upang turuan kayo paano mag-play ng organ o paano ng ano. Hindi. But ang tanging layunin niya is to preach Christ. No? At siya na ipinako sa krus. Mula pa man po sa simula ng pagkakataguyod ng iglesia, tandaan niyo po ito, ang layunin na po ay ang pagiging saksi sa pangalan ni Jesus. Okay? Ang layunin niyo po na po isang pagsasalita, pangangaral ng salita ng Diyos. Now, baka po maging focus kayo sa pag-evangelize or yung pag-share ng gospel. Now, yung sinasabi po dito sa verse 2 na salita ng Diyos, hindi lang po ito patungkol sa pag-share ng gospel. Okay? Makikita nyo dyan, mag-jump tayo sa verse 4. Sabi dyan sa verse 4, samantalang kami bilang aming bahagi. Now, again, this is, I think, hindi sinabi kung sino, but yung 12, sabi dyan, samantalang kami bilang aming bahagi. So, ibig sabihin, makikita nyo talaga yung distinction. Kami, sabi ng mga apostol, bilang mga apostol. Okay? Ibig sabihin, makikita nyo dito na there is a certain group, no? Na merong certain na purpose. And again, sila yung mga apostol. Church leaders. Sabi niya, samantalang kami, bilang aming bahagi, ay anong gagawin nila? Mag-uukol. Now, yung salita pong mag-uukol, from the Greek word, ibig sabihin to devote. I think, alam niyo naman po yung salitang devote. Mga deboto. Pag-devote, no? Ibig sabihin, giving oneself continually or constantly, diligently, na ginagawa yung isang bagay. At ano yon? Sabi nila, iukol ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. Okay? Now, pinapakita po dito, no? Na kumbaga, yes, there is an issue, napapabayaan yung pamimigay, pero hindi po nila yun sineset aside. Mamaya makikita nyo na mahalaga po yung pagbibigay. Pagbibigay ng tulong sa mga nangailangan. Mahalaga yan, mamaya makikita nyo bakit. Pero sasabihin ko lang po sa inyo, hindi po nila yun dinidegrade. Hindi nila binibigyan ng mababang importansya yun. Kaya lang, kailangan makita ninyo bilang mga miyembro ng iglesia, again and again, ulitin ko po, na ang mga church leader, ito po ang pinakaunang layunin. Now, pinapakita po dito na wala na dapat silang kinalaman sa mga bagay dito sa mundo. Bakit po? Even yung importanteng bagay na gagawin sa iglesia, sinabi nila, hindi namin yan pwedeng gawin kasi kailangan namin gawin ito. Intindihan niyo yun? Okay? How much more? How much more sa mga bagay sa mundo? Nakuha niyo po yung point? Ulitin ko. Kahit yung mahalagang bagay sa iglesia, sinet aside nila. Why? Kasi meron silang natatanging dapat gawin. At yun ay ang pananalangin at pag-aaral ng salita. They set aside. So, paano pa kaya? Isipin nyo ha, sinet aside nila yon para lang sa salita at pananalangin. Tapos makikita mo yung ibang apostol, gagala. Makikita mo yung mga apostol, manonood. Although wala pang TV that time. Makikita yung mga apostol, may ibang ginagawa. Ano pa na sinet aside nyo yung isang mahalagang bagay, which is yung pagbibigay ng tulong sa mga nangailangan, tapos gagawa ka pala ng ibang bagay? Nakikita nyo yun?
So may kita natin dito how disciplined the apostles are. Wala silang ibang ginagawa. To the point na kahit yung, ulitin ko po to the point na kahit yung mahalagang bagay na gawain ng iglesia, sinabi nila, hindi namin yan pwedeng gawin. Naintindihan niyo yun? So what's the application? What's the implication para sa atin? Kung ang unang bunga ng iglesia ay isinasaayos ang bagay upang mapagpatuloy ang dahilan ng kanilang pagkakataguyod, maging katanggap-tanggap ba na tayo, tanong ko po sa inyo, maging katanggap-tanggap pa na bilang tayo, nakabilang sa tunay na iglesia, ay mas igugol natin ang ating mga oras sa mga bagay dito sa mundo? Nakikita niyo po yon? The first fruit of the church, naintindihan nila kung ano yung dapat priority nila. So tayo, na nagsasabing kabilang sa tunay na iglesia, pwede ba? Pwede ba na maging ganito tayo na igugol natin yung mga bagay sa ibang mundo? Ay, sa ibang mundo, sa mundo? Hindi ba nararapat lang din na maging marunong tayo sa pagsasaayos ng mga ating gawain na may higit na pagpapahalaga sa pananalangin at salita ng Diyos? Tanungin niyo po ang inyong mga sarili, kalugod-lugod ba sa Panginoon ang mga ginagawa ninyo sa oras na ibinigay niya sa inyo? Sana nakukuha niyo po yung point. Okay? Again, the first fruit ng church, binigay nila ang kanilang oras, even isinaayos talaga nila. Hindi kami pwede dyan. Kasi ito ang aming purpose. Isinaayos nila yung oras nila upang gawin yung pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. So tayo, pwede ba tayo maglakwatsa lang? Pwede ba natin ubusin yung oras natin sa ibang bagay? Hindi ba nararapat na ayusin din natin yung ating mga gawain upang magbigay ng focus sa kung ano talaga ang layunin ng iglesia? Nakikita niyo po yun, mga kapatid? Now, let me give focus sa pananalangin at paglilingkod ng salita. Now, baka po kasi naisip ninyo yung mga apostol, basta lalabas lang sila, tapos magsasalita sila ng salita ng Diyos. Dahil sila ay puspos ng Espiritu Santo, so makakapagsalita sila ng mga bagay-bagay. Now, mali pong isipin yun. Okay? Hindi po sila yung mga super apostles na basta-basta na lang makakapagsalita ng salita ng Diyos. Hindi po. Tandaan niyo po, katulad lang po natin sila. Sila din po ay nag-aaral. Kaya yung sinabi po nila na iuukol namin ang aming sarili sa pananalangin at paglilingkod ng salita, ibig sabihin po nun, inaaral din nila yung salita. Na ano yung inaaral nila during that time? Wala pa yung New Testament. Ang inaaral nila is the Old Testament. Yes, sila po ay nakita natin, napuspos sila ng Espiritu Santo. Pero, may kita natin doon yung pangangailangan nila ng pag-aaral. Kasi kung hindi nila aaralin yun, paano nila yun ituturo? Paano nila yun ihahayag? You see? And sila ay nananalangin. Now, tandaan nyo po na ang pananalangin ay ang pagpapakita ng isang tao ay nangangailangan sa Diyos. Okay? Now, kung paano tayo at gaano tayo nananalangin, listen carefully, kung paano at gaano tayo nananalangin ay sumasalamin kung paano at gaano natin nakikilala ang Diyos. At kung paano at gaano mo nakikilala kung sino ka. Kung naunawaan mo na ikaw ay walang kakayanan at ang Diyos ay ang siyang may hawak ng lahat, alam niyo po anong gagawin niyo? You will always pray. Pero kung hindi ka po nananalangin, ibig sabihin, hindi mo nakikita yung pangangailangan mo. Ibig sabihin,
mas nagiging dependent ka sa sarili mo. Na pero tingnan niyo po yung mga apostol, hindi namin yan pwedeng gawin. Kasi kailangan naming iukol ang aming sarili sa pananalangin. You see? Now imagine apostles. And in the previous chapters, nabasa natin na sila ay nakakapagpagaling. Nakakagawa ng mga kababalaghan. Nakakagawa ng mga tanda. Imagine them na experience ang pagpuspos ng Espiritu. Bakit ko po sinabi na experience? Kasi nakita nila yung tugon ng Diyos. Di ba? Binasa natin kanina nung nag-pray sila. Ano nangyari? Nayanig. Bakit? Bakit nayanig? Kasi hindi nila nakikita ang Espiritu Santo. Pero yung pagyanig is pagpapakita sila sa kanila na tinugunan ng Panginoon yung kanilang panalangin. Yun po ang dahilan nun. Imagine sila na na-experience yung, kumbaga, kung isipin mo, parang, wow, so, Power Rangers na sila, no? Kasi, di ba, nakakagawa sila nun. Pero sila na nakikita yung pagkilos ng Diyos sa mga buhay nila nung ginagawa nila, they come to pray before God. Nakikita niyo po yun? Sila na nakakita ng pagkilos ng Diyos, all the more they pray. All the more, nakikita nila yung pangangailangan nila ng pagkilos ng Diyos sa kanila. Now, tayo, in our modern times, hindi na natin nakikita yon, di po ba? Pero we believe. At tunay na kumikilos ang Diyos. Kaya lang, hindi lang as visible sa panahon nila. So bakit tayo na hindi nakakakita nun, mas nagmamalaki tayo at mas hindi tayo nagpipray? Nakikita niyo po yun? So prayer is very important. Kaya sabi nila, hindi maaari at ang kailangan namin gawin is iukol ang aming mga, ano tawag dyan? Iukol ang aming mga sarili, hindi lang oras, no? Sarili. Yung buong pagkatao nila sa pananalangin at sa salita ng Diyos. And let me tell you, mga kapatid, kayo bilang membro ng iglesia, you must understand, again, ulitin ko po, na ang mga nangangalaga sa iglesia, yun po ang pangunahing layunin. So ano yung dapat na maging solusyon? Balikan natin yung verse 2. Okay? Tinawag ng 12 ang buong kapulungan ng mga alagad. Now, this is what you have to understand, church. The very first thing na ginawa nila is hindi po, okay, 12 disciples, let's bolt in. Mag-usap tayo, paano natin to isa-solve. That's a common thing na nangyayari sa mga churches actually. The leaders lang ang mag-uusap pag may problema. Pero take note of verse 2. Tinawag ng 12 ang buong kapulungan. What does it mean? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nito, ang iglesia po ay kasama sa pagdidesisyon. Okay? Kayo po ay kasama. Kayo ay kabilang. Bakit? Kayo ay kabilang sa katawan. So meron kayong parte na gagampanan. Okay? And may mga example akong ibibigay sa inyo. Okay, mga gawa. Let's go to chapter 11. Punta po tayo sa chapter 11. Basahin natin yung verses 1 to 4. Okay, chapter 11, verse 1 hanggang 4. Nandiyan na po kayo? Sabi dyan, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid na nasa Judea na tinanggap din ng mga hentil ang salita ng Diyos. So may sitwasyon dito. Verse 2, kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, take note, ay nakipagtalo sa kanya ang mga nasa panig ng pagtutuli. Verse 3, na sinasabi, bakit pumunta ka sa mga taong hindi tuli at kumain kang kasalo nila? So meron again, another issue. Mapag-usapan natin to next time. And verse 4, ngunit si Pedro ay nagpasimulang magpaliwanag sa kanila ng sunod-sunod. Now take note, ano nangyari dito? Si Pedro po ay nagpapaliwanag sa church,
sa Jerusalem. And kung magjo-jump tayo sa verse 18, tingnan niyo yung verse 18. Nang marinig nila ang mga bagay na ito, sino yung nila? Again, the church. Tumahimik sila at niluwalhati ang Diyos na sinasabi, kung gayoy, binigyan din ng Diyos ang mga hentil ng pagsisisi tungo sa buhay. So ano pong pinapakita ko po sa inyo dito? The church, ang iglesia po ay nag-agree. You see? Meron silang pinag-usapan. Hindi lang mga apostol. No? And another example, punta tayo sa chapter 15. Chapter 15, verse 1 and 2. Sabi diyan, may ilang tao ang dumating mula sa Judea na nagtuturo sa mga kapatid, maliban na kayo'y tuliin, ayon sa kaugalan ni Moises, hindi kayo maliligtas. So again, another issue. Pagkatapos na magkaroon sina Pablo at Bernabe ng hindi maliit na pakikipagtalo at pakikipagsalungat salungatan sa kanila, sina Pablo at Bernabe at ang ilan sa iba pa ay inatasang pumunta sa Jerusalem upang talakayin ang suliraning ito sa mga apostol at sa matatanda. Okay? Now you see the involvement again. Pero this time, I think, na-refine na siya. Ang mga apostol na at mga elders na. No? So nagkakaroon na po kasi ng structure yung church during this time. Okay. And in verse 22, in the same chapter, verse 22, sabi dyan, nang magkagayoy, minabuti ng mga apostol at ng matatanda, pati ng buong iglesia. You see? Na pumili ng kalalakihan mula sa kanilang bilang at isugo sa Antioquia na kasama ni na Pablo at Bernabe, isinugo nila si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga nangungunang lalaki sa mga kapatid. So ano pinapakita po dito? Again, the involvement of the church. Okay? So, gusto ko pong ipakita sa inyo na kayo po ay kabilang sa kung ano mang mga mangyayari. You are part, not only the pastor or the pastors, but also you, the members of the church. Now, kung magpapatuloy tayo sa verse 3, tingnan niyo po. Sabi ng mga apostol, kaya mga kapatid, no? Pumili kayo. Hindi nila sinabi, kaya mga kapatid, pipili kami. But sinabi niya, mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng Espiritu at ng karunungan na aming maitatalaga sa tungkuling ito. Now, this is the third P. Ito po yung proposed solution. Pumili kayo. No? So again, makita nyo dito yung involvement ng church. Okay? Now, another thing na makita natin dito, ito po yung standard ng dapat mamamahala doon sa gawain na yon. Okay? Ano po yung standard? Unang-una, pumili kayo. Standard ba yan? Pumili kayo. Hindi po. Ang pinapakita po dito, yung mga tao o yung mga 7 lalaki na sinabi, na pipiliin, sila po ay dapat aprobado ng iglesia. Ibig sabihin, likas na nakikitaan ng katapatan at kakayanan. Okay? So, ang isa pong magkakaroon ng isang gawain sa iglesia, kailangan pala siya approved by the church. Na, kumbaga, visible talaga yung katapatan ng taong yon, visible yung pagsunod ng taong yon sa Diyos. Nakikita niyo yun? Okay? Visible, hindi yung, ito si kasi pogi. Kasi ito mayaman. Hindi. Dapat ang pipiliin is approved by the church na nakikita nila na tapat na yung lalaking iyon ay tapat na sumusunod sa Diyos. That's the first thing. You must be approved by the church. No? And pangalawa, tingnan nyo, mabuting pagkatao, puspos ng Espiritu, at karunungan. Anong pinapakita po dito? Pinapakita po dito na yung gawain po na pamamahagi
sa mga nangangailangan ay parehong mahalaga tulad ng sa salita ng Diyos. Okay? Hindi po siya bagay na maliit. Hindi siya gawain na mababa ang halaga kaysa sa salita ng Diyos. Bakit? Tingnan niyo yung qualification. Yung qualification ay tulad ng kung ano man ang meron ng mga apostol. So, wag po nating mamaliitin yung mga ginagawa natin sa iglesia. Hindi porket nagpi-play ka lang ng instruments, gumagawa ka nito, kumakanta ka sa harapan, lalaruin mo na. Kaya lagi ko talagang sinasabi sa music team, seryoso tayo dito. Now, ito pinapakita sa atin. Kahit lang yung pamamahagi, ano dapat sila? Sila ay may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu at ng karunungan. Dahil yun po ay paglilingkod sa Diyos. Magkaiba man tayo. Ako man ay nangangaral ng salita, kayo, ang focus nyo is kahit yung paglilinis lang dito. Nararapat lang na yung taong iyon ay may mabuting pagkatao at puspos ng espiritu. So you see? Nakita niyo po yun? So sabi dyan, may mabuting pagkatao. Nang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, merong mabuting reputasyon. Okay? Kanina, sa ating reading sa Bagong Tipan, in 1 Timothy 3, kung matatandaan niyo po yung binasa natin kanina, actually, yun po ay patungkol sa mga obispo or mga church leader. Okay? Merong pong verse doon, in verse 7, nasabi doon, bukod dito'y dapat din namang siya'y magkaroon ng mabuting patotoo mula sa mga nasa labas. Baka siya mahulog sa kahiyan at bitag ng dyablo. Yun po yung binabanggit dito na may mabuting pagkatao. Ibig sabihin, siya ay may mabuting patotoo, hindi lang sa iglesia, but pati na rin sa mga nasa labas. Anong ibig sabihin nun? Yung mga tao sa labas, kilala ka bilang may tamang patotoo na ikaw ay tagasunod ni Kristo. So men, mga kalalakihan, be careful on your life outside. Sa mga kaibigan nyo, sa mga classmate nyo, sa mga workmates ninyo, ingatan ninyo na hindi kayo magpakita ng kasalanan sa kanila. Kasi once merong kang kompromiso sa buhay mo sa labas ng iglesia, you are disqualified. You can never be a worker in the church. Kaya lagi ko talaga itong sinasabi sa music team. That's one qualification. The same way sa mga kababaihan. Although hindi kayo church leaders, ngayon sana makita ninyo kung gaano kaseryoso ang Panginoon sa kanyang kabanalan. Alam niyo bakit? Kasi once namumuhay ka ng katulad ng mundo, nilalapastangan mo ang pangalan ng Diyos. Kaya sa mga nagbabasa, nagpapatuloy sa Bible reading nila sa Old Testament, anong sabi ng Panginoon? Yung Israel, nilapastangan nila yung pangalan ko. Sa ibang bansa, bakit? Namuhay sila na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Namuhay sila nang hindi nararapat ayon sa kalooban ng Diyos. So men, unti pa lang po yung lalaki dito, but ito po ay maging warning sa inyo. Once hindi ka or wala kang mabuting reputasyon sa labas ng iglesia, hindi ka qualified to be one of the leaders or sa gawain sa iglesia. At anong pangalawa? Puspos ng espiritu at ng karunungan. Ano ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin ng mapuspos ng espiritu? Sana natatandaan nyo to. Napag-aralan na natin ito in the previous Sundays. Paano ba mapuspos ng espiritu? Patuloy na pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. You see the requirement?
Men, mga kalalakihan, puspos ng Espiritu. Ibig sabihin, patuloy na nagpapasakop sa kung ano ang kalooban ng Diyos. At, ano sabi dyan? Hindi lang puspos ng Espiritu, bagkos puspos din ng karunungan. Akala nyo para lang sa mga apostol ang pag-aaral ng salita? Hindi. Kahit na ikaw ay namamahagi lang, you must be filled by knowledge. So kaya dito nyo makikita na hindi po walang halaga yung pamamahagi lang. Okay? It is equal importance. Although, may kita natin yung higit na halaga ng salita. Okay? Pero sana makita nyo dito na sa bawat gagawin nyo, pare-pareho lang tayo. You must be a follower of Christ na laging nag-aaral ng kanyang salita at tumutupad dito. You see? So verse 5, nasiyahan ang buong kapulungan. So nakita nyo dito, no? Agree sila. They are one. Bumalik na. Bumalik, no? Nasiyahan sila, naging united po sila, na-solve yung unang problema, yung pagrereklamo, yung pagkakaroon ng parang medyo samaan ng loob. Pero ito po yung amazing sa verse 5. Makikita nyo dito yung pag-ibig. Tingnan natin, hanapin natin yung pag-ibig sa verse 5. Nasiyahan ang buong kapulungan sa kanilang sinabi at pinili nila si Esteban, lalaking puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, kasama sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas na isang naging Hudyo na taga Antioquia. Kita niyo yung pag-ibig? Nakita niyo yung pag-ibig? Asa yung pag-ibig dyan sa verse 5? By the way, ito po yung ika-4 na P. Mga pinili. Para lang matandaan nito. Mga pinili. May kita niyo dito yung pag-ibig. Nasa yung pag-ibig dyan, Kuya Rael? Kasi alam niyo po ba, lahat po ng 7 lalaking ito na pinili nila is may mga pangalang Griego. Ibig sabihin, sila po ay mga Helenista. Wala pong piniling Hebreo sa pamamahagi. Ano yung issue? Yung mga Helenista ay nagrereklamo. So ano yung pinili nila? Sino yung pinili nila? Mga Helenista. Bakit? Gustong ipakita ng Hebreo na hindi namin hangarin na mapabayaan kayo. At ngayon, di ba ganun yun? Di ba ganyan yun? Para mawala yung ano ba? Sige, may kita natin, binigay nila yung pabor sa kanila. Sige, mga Helenista yung piliin natin para mawala na yung pag-iisip nila na baka inaano nyo lang kami kasi natagalabas kami. Hindi. But pinakita dito yung pag-iibigan ng bawat isa sa iglesia. Pumili sila ng 7 lalaki na mga Helenista. You see? Grabe yung love, no? Ibig sabihin, wala talaga silang alam niyo yun, yung pagiging makasarili. It's just that, napabayaan lang talaga kasi nga sobrang dami na nila. Okay? Now, the last one, verse 6, hindi pa pala ito, no? Second to the last, verse 6, which is, ito yung sunod na letter P, pagtatalaga. Kanilang pinaharap sila sa mga apostol at sila ipinanalangin at ipinatong ang kanilang mga kamay sa kanila. So dito po natin nakukuha yung laying of hands. No? Ito po yung ibig sabihin, ang pinapakita nito, finalize na yung decision. Ibig sabihin, nagkaroon na sila ng final decision. Kasi kinlose na nila sa pamagitan ng pagtatalaga sa kanila. Now, laying of hands is ginagawa po ito bilang formal na pagtatalaga sa mga pinili. Ginagawa din po ito sa pagpapagaling, pananalangin ng pagpapagaling, at pananalangin para sa kaloob ng Espiritu Santo. Kaya, whenever, God willing, in maybe few weeks later, magkakaroon na tayo ng formal church membership or covenant
natawag doon? Kalimutan ko yung sinabi ni Ralph. Covenanting. Magkakaroon na po tayo ng covenanting. Ibig sabihin, itatalaga na natin kung sino talaga yung mga magiging miyembro ng His Community Church. Magkakaroon na po tayo ng ganon. So, we will lay hands also sa mga ganon. So, you see? Okay, formalization, kumbaga. Okay, and the last verse 7, and the last P, pagpapatuloy. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos. That's the result. You see? That's the result. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumaming lubha ang bilang ng mga alagad. So makita nyo dito kasi, nabigyan nila ng solusyon yung problema at naging tama yung solusyon nila. Okay? At sabi dyan, at napakaraming pari, paki-close Gab, baka may pumasok na ano. At napakaraming pari ang sumunod sa pananampalataya. Now, sabi dyan po, no, lumaganap ang salita ng Diyos. That's good. Pero meron pong additional na bagay na makikita natin na somehow parang kakaiba. Ano yon? Napakaraming pari ang sumunod sa pananampalataya. Have you ever wondered, bakit in-specialize? At bakit may pari? Bakit may pari? Diba? Now, kung babalikan po natin sa Judaism, okay? Sa Judaismo, meron pong 24 groups ng mga pari. Okay? Kung sino dito yung nakakatanda sa Bible study sa Luke? Yung sa time na yung tatay ni John the Baptist, di ba? Time nila na sila naka-assign sa paglilingkod sa templo. Bakit? Kasi in 1 year, there are 12 months. Tama po ba? And mga pari, merong 24 na grupo ng mga pari. At since 24, 12, dinivide nila 2. So sa isang grupo, 2 beses sila sa isang taon maglilingkod doon sa templo. Okay? Now, ibig sabihin, napakarami po kasing pari. Now, bakit po? Kasi tandaan po ninyo na merong 12 tribes ang Israel. Di po ba? At yung mga pari ay nagmula sa tribo ni Levi. Mga Levites po. And kung tatandaan niyo po sa Bible readings ninyo, wala pong lupain na ibinigay sa mga Levites. Wala silang inheritance, wala silang lupain. So, mostly sa mga pari, mga mahihirap po sila. Okay? Mostly po sa kanila, mga mahihirap. Now, bakit po sila nandito? Dito nyo po makikita yung pagiging effective nung tama na pagpili ng mga lalaki na mamamahagi sa mga pagtulong. Kasi alam nyo po ba, ang isa po sa mga gawain ng mga pari sa Judaism is ang pamamahagi ng tulong sa mga balo, mga ulila at nangangailangan. That's their task also. Pero, since dito na natin nakita na yung 7 na mga may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu at karunungan, nagampanan nila ng maayos yung pamamahagi, nakita ng mga pari, ganito pala yung tamang pamamahagi. Kasi maybe sa kanila merong corruption, merong and by the way, hindi ko pala nasabi kanina, alam niyo po ba bakit mahalaga na may mabuting pagkatao at puspos ng espiritu at karunungan yung mga namamahagi? Alam niyo bakit? Isa sa mga dahilan, remember Judas? Naalala niyo po si Judas? Siya po ay dating assigned doon. Pero ano ginagawa niya? Kupit dito, kupit doon. So you see, to avoid that, kailangan po talaga na spiritual yung taong iyon. Hindi mapagkunwari, hindi sinungaling. Okay? Hindi magnanakaw. So yun po yung isa sa dahilan. Okay? Now, balik tayo sa mga pare. Nakita nila na, ganito pala ang tamang pamamahagi. So dahil doon, na-convert sila. Dahil doon, nanampalataya sila kay Kristo. You see, kahit po sa maliit na paggawa nyo ng ganyan, yan ay malaking bagay upang makita ng mga tao sa labas, ganito pala ang isang taong binuhay ng Diyos.
Kaya lagi ko talagang sinasabi sa team, hindi maliit na bagay yung ginagawa natin. Kaya maging maingat kayo sa inyong mga buhay. Okay? So you see the effect? Not only, hindi lamang po dumami yung bilang ng mananampalataya, pati po yung mga pare ng Judaismo, they were converted. Imagine, pare, mga naglilingkod sa Judaismo, mga kaaway ni Jesus. At hindi lang normal na bahagi ng Judaismo, but mga pare. You see? So, bilang pagtatapos, dito natin nakikita na isa sa mga bagay na dapat talaga isolve ng church para, again and again, ang layunin natin ay mapatuloy ang paglalaganap ng salita ng Diyos. Isa sa mga bagay is ayusin natin yung relasyon ng bawat isa. No, yung mga sigalot, yung mga reklamo, or yung mga, alam niyo, yung mga hidden na pagsama ng loob. Okay? Dapat po talaga yan pinag-uusapan ng church at dapat natin yang solusyonan. Okay? So, in the church context, tandaan niyo po, ang layunin po ng church kasama kayo, is ang ipalaganap ang salita ng Diyos. Pero merong specific na grupo, which is yung mga pastors or yung church leaders. That's their main purpose. Okay? Yun yung pinakaunang layunin nila. So, please, help your pastor. Help your pastor. Kasi kailangan na iukol talaga ng pastor at ng darating na mga pastor yung kanilang sarili sa pananalangin at sa aaral ng salita at paghahayag ng salita ng Diyos. So, kabilang sa iglesia, magtulungan po tayo. Gawin po ninyo ng tama kung ano man yung nakatalaga na gagawin ninyo. Di ba? Naintindihan niyo po yun? Kahit sa simpleng i-master mo lang paano ayusin yan, para hindi na po iisipin ni pastor yan. Yung mga ganung bagay, that would really help. No? Para darating yung time na every Sunday, makikita nyo na lang yung pastor nyo nakaupo doon, nananalangin, inaaral yung salita bago magsimula yung lahat. Kasi bakit? Alam niya na, panatag na siya, na meron ng mga tao na gumagawa kung ano man yung ibang kailangan. Sa kanila, pamamahagi sa mga nangangailangan. Sa atin, sa konteksto natin ngayon, siguro sa mga ganitong bagay. Kaya ako ito po, I will express my thanksgiving, gratitude. Salamat po talaga. Ulitin ko po, no? Kay Tito Bong, napakalaking tulong yung ginagawa niya, pagsasaayos niya yung mga, makikita niyo may bagong ano dyan sa likod. Kala Tita Amy sa paglilinis, that's a very big help po talaga sa akin. Na hindi ko naisipin yun. Na pupunta ka na lang kasi malinis na. Kaya, thank you po talaga sa malaking tulong po ninyo. Pero, lagi niyo pong tandaan, gawin ninyo iyon na kayo ay puspos ng Espiritu at karunungan. So, ibig sabihin, in the personal context, kahit naman po hindi kayo naghahayag ng salita, kahit naman po ang gawain ninyo ay, kahit gato, magsiayos lang, mag-bit-bit lang na mga ganyan, gagawin niyo po yan in your obedience to God. So, ibig sabihin po, eto na lang, tinatry ko talaga na maintindihan nyo to. Ibig sabihin po, in the context of the church, our priority is the Word. Pero in the personal context, ang priority nyo rin po ay ang Word. Hindi po ibig sabihin na maglilinis lang kayo, hindi na kayo mag-aaral. Bakit? Kasi hindi nyo po yan magagawa ng kalugod-lugod sa Panginoon kung wala naman din kayong personal na relasyon, pag-aaral, pananalangin sa Panginoon. Kasi magagawa nyo yan ng buong kalugod-lugod. Kanina po, I'm praising God habang po tayo umaawit. Kasi for the first time and forever, doon ko nakita na, wow, thank you Lord, nasasaayos na namin yung pag-awit sa iyo. Kumbaga, gumaganda na yung kasi, hindi tayo sa outer ha, pero ano kasi yan a manifestation lang yan kung ano yung nasa loob. Kaya kanina, tuwang-tuwa talaga ako. Sabi ko, thank you Lord. Yung
ako mismo na nagpi-play, ako personally, nakakapag-awit ako kay Lord. Kasi dati, pinipilit ko talaga na gumanda yung yung parang nakafocus kami sa alam niyo po yun. Pero kanina sobrang gaan. Why? Kasi yung bawat isa, by the grace of God, ginagawa nila yung dapat gawin. At yun ay ang pananalangin at pag-aaral ng salita. So di ba, magkakaiba tayo, pero pare-pareho lang tayo. You see? So church, para po mapatuloy natin ang pagpapalaganap ng salita, tandaan niyo po, ang iyong pagsunod sa Panginoon ay ang pinakamalaking tulong na maibibigay ninyo sa iglesia. Yun ang pinakamalaking tulong na magagawa niyo. Obey the Lord. Kilalanin niyo siya. No? Ayusin ninyo yung mga oras ninyo. Gaya ng ginawa nila. Ayusin ninyo yung mga oras ninyo para mabigay ninyo yung oras sa pananalangin at pag-aaral ng salita. Maging marunong na tayo. Hindi gaya ng mga mangmang. Dahil ang panahon ay masasama. So gamitin natin yung oras natin ng tama. Yes, kailangan nyo mag-work, kailangan nyo ingatan yung pamilya ninyo, kailangan nyo mag-aral. Yes, do that. Do that for the glory of God. Gawin nyo yon na may pasasalamat sa Panginoon. Salamat Lord dahil nakakapag-aral ako. Salamat Lord dahil nakakapagtrabaho ako. Salamat Lord dahil natutulungan ko yung family ko. Gawin nyo yon na may pasasalamat sa Panginoon para sa kaluwalhatian ng Panginoon. And after that, sige magpahinga ka. And after that, go to your prayer and go to the study of the Word of God. Okay po? Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita at sa patuloy na pagtuturo po sa iyong iglesia na sa bagay na ito na pwede po talagang at makakapag-hinder talaga sa pag-grow ng church yung internal na hindi pagkakaroon ng agreement or internal na pagkakaroon ng samaan ng loob. Salamat dahil tinuro mo sa amin na kailangan itong i-deal at kailangan na isaayos ito at gawin ito sa pamagitan ng pagiging isa ng iglesia at pagpili sa mga tao na tunay ngang sumusunod sa iyo, puspos ng Espiritu at ng karunungan at may good reputation na testimony kahit sa labas ng iglesia. Panginoon, patuloy mo pong pag-isahin ang bawat isa na kami po ay patuloy na mamuhay na may pag-ibig sa iyo at may pure na pag-ibig din sa bawat isa na magtutulungan upang magpalakasan at mapalago ang iyong katawan. Dahil dito, pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayin ang isa't isa gaya ng inyong ginagawa. Subalit, hinihiling namin sa inyo mga kapatid, na inyong igalang ang mga nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagtuturo sa inyo at lubos ninyo silang igalang na may pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Happy Lord's Day. And thank you po sa bawat isa. Magpapatuloy tayo sa ating pagkain kasama yung ating mga kapatid. Thank you po.